Hello, Armies. This is 7 News Euphoria, a Bangtan Army podcast. Join us as we reflect on the stories and message behind every Lita song through our own life experiences. Annyeong Army! Welcome to the 5th episode of 7 News Euphoria, Ang Bangtan Army Podcast! This is Diane. AC. Kim Sok Jen. And this episode is all about Amygdala. At dahil dyan, meron tayong special guest! Oh my gosh, meron tayong siya ang kaula-ulahan nating guest for this show. And please welcome Miss Tammy! Let's go! Oh, diba? Diba? Ganyan talaga. Guys. Very Shuchwita. Very Yes. Shuchwita. Sige. Di lang siya ang ultimate Yoongi bias Oo. sa ating circle. Diba? Wait, itago natin. Hindi tayo. Ay, hindi pala tayo. Hindi ko ito sponsored. Hindi siya sponsored. sponsored. Pero, shall we open? Basta, I think Sige. pink Open na Moscato natin. muna. Yung iba bukas. Yung ipa bukas. Wait, itabi muna natin. Ito muna. Ayan. Yun muna kasi yan yung may alcohol content. Kailangan natin yan. Para mas maramdaman natin ang feelings. Ng Shuchwita. O, diba? Ayun. Tumahimik. Hello! Habang binubuksan nila, kailangan nating Oo. i-remind pala everyone. So, while we're opening at habang nagsasalin si Jen, ang ating barista for tonight. Super cute. Yeah. Yes. More than 18 na po kami. Super way more than 18 na ako. Yun nga pala guys, so sa mga gustong mag-guest, we're open! Pwede kayong mag-guest sa show namin. In the coming episodes, for this season, sa season 1, ipopost namin yung mga episodes. And if you're interested, you can DM us para ma-set namin ang inyong guesting. So, Yes. yon. In other episodes naman, meron kaming mga guest co-hosts. So, abangan niyan guys. And Also, baka may suggested topics or episodes. yes, nila. exactly. Baka meron kayong mga suggested songs kasi every episode meron tayong focused na song. So, Yes. feel free to DM us at 7 News Euphoria on Instagram. So, yon. Uy, oo nga! Cheers! Cheers! One, Cheers! two, Cheers to three. 7 News Euphoria, to Bangtan, to Army, Yes. and of course, ating guest, si Miss Tammy. Thank you. Sa aming guest na nagdala ng food at nagdala ng drinks. Guest siya pero siya yung nagbigay Siya ng... yung guest. Siya yung sponsor. Potluck pala. Sa mga susunod po, Sa mga susunod po kayo ma-pressure. pressure. Bag, Opo. huwag kayo ma-pressure. Si Dami lang to. Oo. Patikim pa lang to. Yes. Hey! So, I think magsa-start na tayo sa ating discussion. Oh, uminom na ba? Uminom na ba ang lahat? Yes. Okay, so our song for this episode is Amygdala, again. And Joyce, what is amygdala? Yung amygdala as the part of the anatomy, the human anatomy. Amygdala is a part of neural system responsible for processing fearful and threatening stimuli and activation of appropriate fear-related behaviors in response. Very scientific. Oo. Very Yes. scientific. Yes. I'm sure alam niyo na yan kung nakinig kayo sa science teacher. Kasi hindi nakinig. Kaso hindi nakinig. Oo. Absent siguro ako. Yung kasi siguro Absent kasi, absent ba kayo nun? absent. Sorry. Kasi meron kami psychology class doon, so medyo familiar ako sa amygdala. Anyways, about the song naman, Amygdala, the song describes Yoongi's inner war between trying to erase his unpleasant, painful memories and bring them back to cope and use his amygdala to protect himself. So, yon. Ang lalim. Ang lalim, di ba? Ang lalim ng Oo. discussion. Ngayon naman, pakinggan muna natin ng a little part of the song. Okay. Eto na.
Iba. Ayan. O, diba? Ang lalim din ng hugot. Oo. Tapos, in Yoongi's perspective, in a way, we're responsible for all our wounds and scars. No one can dodge the first arrow of trouble, of course. But when that second arrow flies at you, you've chosen to just stand there and get hit rather than learn from the first time. That's what I wanted to discuss when I was writing Amygdala. Pero in fairness sa yun sa MV pa lang ni Yoongi na Amygdala. Parang iba yung dating sa'yo. Tapos kunento nandoon sa MV yung lahat ng parang traumas and The biggest struggles ng life niya before. Correct. Actually, isang beses ko lang siya pinanood. Tapos, yung second time na pinanood ko siya, nung concert niya na mismo, yung parang may lumabas na MV before yung concert. Yun pa lang yung second time. Kasi sobra yung struggles niya pala. Oo, at saka actually meron akong ilang friends na after nila panoorin, mga Yoongi bias na sila. After nila panoorin, hindi na nila inulit. Ako, hindi ko na siya inulit. Never mo na, so ganun din. I don't know, maybe yung mga Yoongi, I don't know sa mga Yoongi bias pero yeah, parang hindi siya yung type na parang gusto kong panoorin ng ulit-ulit. Makita ulit yung struggles ni Diba? Yoongi. Parang kasi ang bigat. siguro tinitingnan natin si Yoongi as eto na Someone na siya. super strong. Pero nung nalaman mo na yung kwento, kasi alam lang naman natin yung kwento niya Yes, based on the kwento na sinabi. Pero parang visualizing it through the MV, iba yung dating. Lalo na At yung nakatutok na yung parang, oh my God, talaga ba? And yung part na parang inulit niya ulit during MV, ginawa niya ulit yung scenes na masakit sa kanya. Medyo hindi ko kaya ulit panoorin. Oo. Yeah, Hindi ko kaya makita pala Pero ng struggle don't si Yoongi. Kudos to, Disclaimer naman. Yes. kudos to Yoongi. I think And it's his brave of him din Oo, to share super. that, diba? Super. Kaya Hindi Miss gusto ko Tam, marinig. Oo. Ako na ba? Hindi kasi din nga, yun nga, parang the first time na pinanood ko siya, nakakaiyak. Parang yun nga, parang we've heard the story naman and he's been very open dun sa struggles niya and yung nangyaring accident sa motorcycle. So, alam na natin yung story pero yun nga, sabi nga ni Jen, mas na-visualize natin siya dun sa music video. So parang, for Yoongi to be brave enough para ipakita mismo yun, parang hugutin yun from his experience and ipakita yun sa atin talaga. Parang that's so brave of him and that's very raw and something na sobrang connecting from artist to fans. Para maging ganun ka-raw sa emotion mo. And especially it's something na traumatic. So, nakakaiyak siya in a sense na parang ganun pala talaga yung pinagdaanan niya. And at the same time, nakakaiyak na someone, like an artist this big, can be this honest sa fans niya. correct. And that shows kung ano talaga yung relationship ng BTS or even yung Yoongi, talagang sa ARMY. True. Kasi kumbaga, ipinakita mo na, ipinaramdam mo rin in a way. Nakwento mo na yung buong pangyayari na pinagdala. Sobrang open. Kasi parang yung over ka na. Minsan di ba hindi natin nakwento yung pinagdala kasi masakit Oo, pa. correct. Pero siya, halos lahat binigay niya na parang, ito yung song ko, gagawa ko na kayo. Tsaka yung parang dun sa interview niya din, nung sinabi niya na mahirap para sa kanyang gawin or isulat yung amygdala. Kasi naaalala niya lahat. Pero the fact na tinuloy niya, na hindi niya sinimulan lang. Parang shinare niya pa rin kahit masakit sa kanya. Sobrang nakakabilib si Yoongi sa part na yun. To inspire din. Parang, saka, alam niyo siya yung perfect example na no matter how painful or kung kahit gaano kagrabe yung pinagdaanan mo, there's still hope talaga if you choose to stand up pa rin. Correct. And fight over And yung fight, pinagdaanan. At saka yung trauma, hindi siya ganun kadali. Diba? Hindi siya ganun kadali i-overcome. Pero, siguro may part pa rin sa pagkatao niya na Hindi pa rin- natamaan pa din. Oo, Or hindi na- pa rin niya na-overcome. Siguro, Oo. siguro. Hindi naman it's not for us to say na he's completely over it. Yes. Pero hindi na siguro kasing sakit. Na ganun, Oo. Kasi nakwento niya na Yes, medyo exactly. masakit pa rin pero hindi ganun sa una na. Mm.
Correct. Grabe, kaya ba? Grabe. Pero in fairness kay Yoongi, to lighten up, in fairness kay Yoongi, hindi mo siya ma-expect na aarte siya ng gano'n. Yes. Gusto ko lang sabihin, very best actor. Oo, yes. Walang choreo, pero meron ng acting ano. At saka, in fairness parang of all the songs of Yoongi, maririnig mo rap, all rap talaga. Pero with the Amygdala, hindi mo na magbe-belt siya ng mga notes na gano'n. Di mo kaya. As a vocalist. Vocalist Diba? na. Vocal line, di na kaya. Palit na. Buhat niya sa stage. Hindi ko kaya, tulog-tulugan yun. Oo. Proud Okay. job. Ay, oo. Yes. Ang ating mga yung gibayas. Yung bias. Kami lang naman yung mga ultimate na nare-rec. Bias records. Ultimate bias Oo, record. ang dami naming input. Pero dahil si Yoongi to, Focus tayo sa mga ano. Napapanahon ang usapan. yes. The flavor of the month. Flavor of the year. Parang year na. Year na. Okay na ba? Generous naman kami sa mga Generous naman Pwede pala. naman kami mag-share, basta alam nila kung nasa pangilang number kayo sa Pila. pila. Okay. Medyo dulo na po kami. Medyo padulo pa. Pero, Naiintindihan na. pero grabe, I think simula na nag-30 siya, hindi na naalis yung pagiging wreck mo sa kanya. True. Basta Yun na talaga. Actually, PTD even talaga. before. Ano ko nalaman? PTD. Yung sound check. Nung nag-ginger hair siya. Ay, nako. Ang mga person. Kaya sana kayong bilang na kami. Na iba. Napaswerve. Oo. Ako ay September. To be exact. May exact talaga. Exact date? September 2022. Ako napaproud ako pag ganun. Parang, sige, gibain mo sila. Ayos ko yun. Yes, ako din. True. Yung parang, sige, proud ako. Diba? Ganyan proud Na nare-wreck. Hindi niyo siya binayas eh, sorry. Oo. Doon kayo sa Marek kayo ngayon. Marek kayo ngayon. Doon kayo sa dulo ng pila. Windangin niyo sila. Tanggap naman yan. Oo. Tanggap namin ang Willing pag-direct naman kayo. po kaming kumuha ng queuing number. Willing pumila para Oh my gosh, queuing May number. barcode. Yes. Sortihan pala sa ticket. Oh my gosh. Hanggang sa bias record ba lang? Oo. Okay, now let's move on sa ating discussion points. Medyo seryoso na tayo dito. What did it, and that's the lyrics to ng Amygdala, yung English translation. What didn't kill me only made me stronger, and I began to bloom like a lotus flower once again. So, a question dito, meron ba kayong traumatic experience or mabigat na pinagdaanan na akala nyo hindi nyo ma-overcome? Parang nakaka-overshare. Lagi na yun ang Filipino channel. As much as possible. Yung as much lang na kaya mo i-share. Oo. Yes. I think meron ako. Pero si Jen lang yung may alam yun. Oo. Actually, hindi ko pa siya, siguro na-overcome ko nung nakwento ko sa'yo. Sa Pasko na to, hindi ko nagkwento, elaborate. Mamaya na lang naka-off na yun. Mamaya may Pero chika, siya, girl. Mahirap pa rin siya, pero sabi nga ni Jen, baka okay ka na, medyo okay ka na kasi nakakwento ko na. Kaya nasabi ko rin kanina na parang, baka kasi yung di-over na din, na hindi, masakit pa rin, pero may relapses pa rin. Pero about trauma, mahirap talaga siya. Kasi merong mga bagay ka na maaalala or bigla ka na lang. May siguro yung pandemic din doon. Dahil, di ba ng pandemic, mag-isa lang sa bahay. Ewan ko kayo, kasi ako yung family ko. Totally mag-isa ka lang talaga. Nasa tinglo yung mga magulang mo din. As in, di ba, bawal lumabas, tapos paglalabas ka, may mga quarantine pa. Doon ako parang, doon mo talaga maaning sarili mo na. Totoo yung, ako kasi dati, wala naman sa mga trauma or yung depression. Wala akong ideya kung ano yun. Basta alam ko lang, pag nalulungkot lang ako. May Nalulungkot ako siguro. May isang usapan kasi binabinipan. Siguro hindi ko lang masabi na depression yun. Kasi hindi naman ako clinical, hindi naman ako nagpagamot. Or nire-respeto ko yung mga clinically Diagnosed na. Pero para sa akin, ganun na yung pakaramdam ko. Kasi marami na akong bagay na ginagawa para siya. Dun ko parang mas naano yung BTS eh. Kasi parang dati, humihingi ako ng sign na parang, Lord, bigyan mo naman ako ng para sumaya. Yung parang, Sabi mo last episode, di ba? Na pandemic army ka yung, tapos kaya ako sobrang favorite yung Let Go.
Kasi di ba yung let go nila, sinulat nila yon. Bas dahil may reason sila doon na parang sila or this is bad. Pero ang reason ko ng let go, parang ang sa akin naman naiba na yung kanta. Ano ko na parang ang isip ko doon is, nililet go ko yung pinagdadaanan. Yung burden. Hindi lang na-let go, pero parang hinahayaan ko lang siya kung maiiyak wash ko. away. Or kung ano Yung ako. pag-iyak mo. Pero totoo yung trauma is hindi mo agad-agad siya ma-overcome. Which is yung pinagdaanan niyo na ano dahil. Yes. Binalik ko ulit yun. Binalik sa song. Kayo, Sa akin, hindi siguro, naman siguro malaki o maliit na trauma. feeling ko, meron din. May mga fears ka, tsaka, na feeling ko, siguro, for me, ang trauma kasi din is, you've experienced something and then, for a very long time, or until now, nag-flash pa rin siya, or naiisip mo pa rin na possible to mangyari, or whatever. May ganun kang fear, nag-develop sa'yo. Sa akin meron, kasi being in a broken family, parang kumbaga, may isip mo na possible kaya na on my relationship maging ganito din, or my family in the future maging ganito din kami. So parang nagkaroon kayo ng takot, and then yung parang wag ko na lang kaya to gawin, or wag ko na lang kaya Kasi to baka gawin. maulit. Yes, Realization sa oo. sarili mo. Ganon. Though, meron kaming mga terrible experiences. But, I think that's one thing na na-develop ko sa sarili ko na, okay, hindi ko na lang siya fini-face, pero at the back of your head, it's there. And then you're moving forward. Parang ganon. Kasi pag hinaharap mo yung trauma, ang sakit. Actually, when my brother died, very yung kwento. Ganyan. Hindi ko na share dyan. Sa inyo na lang later. Pero, after that happened, I never cried. Anything na family related or whatever. Kasi umiyak. Oo, hindi ako naiyak. Hindi ako naiyak until now. Unless manonood ako ng K-drama or something na mababaw. Doon pa ako mas umiiyak. Compared to a family or related na wala. Ganun. Pwede pa kayo matulog muna. Kakento ko muna yung buong buhay ko. Mahihilig po kami. Hindi kasi, ito siguro for other people, baka feeling nila ang babaw. Pero for me, I went through a breakup kasi, like, 2016, actually, 2017 na siya bale. Kasi, nakipag-break sa akin ng New Year's Eve. Galing. Patalon ng taon. Di ba? Alam mo yung, kasi ako, backstory, sa bahay kasi, ako kasi lagi yung tagaluto kapag Christmas, New Year, ganyan. So, Yung New punong Year, abala. ako yung punong abala kasi yung mga kapatid ko wala sa bahay or may sarili ng family. Tapos yung parents ko nga kasi kumbaga, parang ano ko na yun sa kanila na nung bata naman kami, sila naman lagi nagpa-prepare. So, parang ako yung na self-imposed na punong abala. Tapos, edi, nung New Year's Eve, ganyan, busy-busy yan si ante, kakaluto, kaka-prepare. Tapos excited ako, picture ko sa mga handa, sasend ko na kay jowa, kay ex-jowa. Tapos pagbukas ko ng messenger na nakikipag-break sa akin, ay, ang saya. Yun yung napili niya ang araw, no? Pero sa lahat naman, di ba? Oo. So, syempre, like, congrats, sinira mo na yung buong taon ko. Oo, parang Agad, thank sinira you, mo na ah. yung buong taon ko, di ko pumapasok yung 2017, thank you ha. And then, a few days later, mga siguro January 5, January 7, something, nakipagbalikan si ante. By the way, Sana tinapos naman January. pansexual po ako. I identify myself as pansexual. I had a boyfriend and yung nakapag-break sa akin ng time na yun is babae. Nagkaroon akong relationship na girl. So, ayun. And then, actually, ano na rin naman, parang may conflict na rin talaga yung relationship namin for 4 months na. And actually, years. Like, parang on-off, ganyan. And sobrang toxic lang kasi na, as in, nakakasakal siya. And like, nung nakipag-break siya sa akin, I'm like, kinwestiyon ko yung worth ko. I'm like, bakit ganon? Bakit, nagawa ko? ano bang ginawa kong mali? Para gawin yun sa akin. I-guess natin siya ulit. Oo, let go. So, bakit Hindi yung gano'n? lahat na ng ano natin. Oo. So, ayun, like, almost first half, like, buong first half yata ng 2017, nandun ako sa
ayun nga, parang hindi ako clinically diagnosed as depressed. Pero like the whole time kine-question ko ano yung may mali ba ako, may kulang ba ako, meron ba akong hindi nagawa or meron ba akong ginawa na kasi pag tinatanong ko siya nung kami pag tinatanong ko sa kanya kung anong problema, ganyan, wala naman siyang sinasabi, tapos malalaman ko na lang may bigla siyang hugot na to the point na makikipag-break siya. So bakit ganon? So literal na may lumipas yung mga araw na hindi ko na alam yung nangyayari sa paligid. Kasi parang Or lahat. Oo, parang gumigising ka na lang just to say that you're alive, pero you don't feel it. Kasi Ano pinakamasakit sa breakup yun? Yung unang gising mo. Di ba napagising? Ay, yung morning na, Wala na pala. nawala na pala yung tipong excited kang may ikukwento ka, may naalala kang magandang something, tapos maisip mo, ay, o nga pala, wala na pala akong karapatang magkwento pag sa kanya. nare-realize sa sarili mo na meron ng nabago kasi araw-araw kayo Oo. Tapos, nainis din nga ako kasi nga, parang, ikaw yung nag-initiate ng breakup, tapos parang nung bigla lang, ay, ano pala, binabawi ko na, parang ganun yung, parang, ganun ba ako ka-easy to, Parang ano yung nararamdaman ko? Oo. Parang, hello, you broke my heart, New Year's Eve. Tapos gusto mo ngayon, bilang, ay, kalimutan na natin yon, charot lang yon. Parang, ano ba to? Anong trip mo sa buhay? And then, so, nung time na yun, basta I just tried to block her from everything. Tapos, ang si ante mo ay pinagme-message lahat ng mga ka-close ko. Message niya yung mga close friends ko, mga kapatid ko. And ang labas is, Kayo yung may kasalanan. oo, na parang ako yung parang sa akin nag-start, parang kumbaga. Tapos parang, basta ganun siya. Playing victim siya. Oo, playing victim siya, na parang siya yung kawawang-kawawa. Tapos parang ako, ay wow naman, teka lang bakit? Oo. So, ayun. And then, yun, bakit ako napadpad sa BTS? Nung time na, as in literal na nag-iisip na ako ng ways to end it all. 2017 yun. So, ayun, I was thinking of ways to end it all. Pero kasi, nandun din yung guilt sa family side ko na, that time kasi nag-start na hindi na maganda yung health condition ng tatay ko. So, parang ako, although gusto ko na lang takasan yung paulit-ulit na cycle, nagigising na ako just for the sake of being alive. Yung sarili mong problems. Oo, yung sarili kong problems. Hindi Pero ko, may kasi, nag-deliver the problem kasi kumbaga sa akin, kasi parang nagigilty ako na, Hirap pag nagpapatong-patong na yung oo, nagigilty akong magsabi sa parents ko kasi baka, alam mo yon, parang kung pagko-compare mo, jowa lang yung problema ko. Yung sa tatay ko, health problem yon. So, parang nandun ako sa point na yung tatay ko nasa ospital, binabantayan ko yung tatay ko sa ospital, hindi ako makapagsabi sa parents ko nung heartbreak ko. Hindi pa ako lasing, kahit hindi naiyak ako. Okay, meron ko na nga sana eh. Ayun, so parang, tapos napadpad ako actually parang 2016 pa naman, naririnig ko na yung sa BTS, kasi di ba parang that time nag-start na. Start na nananalo na sila sa music shows, ganyan. Pero ano pa ako, parang casual listener lang ako nung kasi nga, from yung una kong fandom kasi, nag-concert din sila noong 2017, so mas focus talaga ako dun sa main fandom ko. Tapos yun, parang a week after Festa yata ako na, isang madaling araw yun na, one of those madaling araw na nag-iisip ako ng kung paano ko aalis, paano ko i-end yung lahat na may least impact sa family ko, especially sa parents ko. Tapos napadpad ako sa mga videos ni Yoongi. Tapos napadpad ako sa August D na album. Tapos nung napakinggan ko si The Last, kasi dalawang songs yung pinakatamatak sa akin. The Last. Doon niya talaga siya nagkwento eh. Oo. So, The Last at saka sa So Far Away. Yun yung dalawang songs na pinakatamatak sa akin. So Far Away yung favorite ko. Ako din. Nung sa The Last, Yung favorite ko The Last. Kasi even, nakaka-relate ako din doon sa The Last. yun, oo. Parang hindi naman kayo exact ng pinagdaanan. Grabe, Pero mag-kwento grabe yung sa sobrang raw na parang ako, doon ako pinaka-naiyak kahit hindi ko pa siya fully na intindihan. Oo. Underrated din kasi dark kasi siya. Oo. Like, sobrang dark ng pagkakwento ni yung Guido na sabi ko, ay grabe yung taong to.
Yung parang yung kinikwento niya na as in masakit na masakit yung pinagdadaanan. At saka to the point na sinabi niya doon sa lyrics na ay Yun na. parang inimin yung gay nanjo ko. So, dun sa part na yun, parang doon ako na-curious na. Parang Iyak ka na iyak. iyak ako ng iyak nung parang hindi ko pa nga siya nagigets masyado. Iniyak ako talaga yung the last. Tapos doon ako nag-start na ng lyrics niya. And yun, doon ako nag-start na maging ARMY. Ayun. So si Yoongi ang nag-open ng door. Nagsimula naman ako Part talaga. siya na- Part siya. Pero, kumbaga, actually, nauna kong... Siya nag-official din at you. Parang nag-start ako actually kay Jungkook. Kasi before ako naging ARMY, low-key EXO-L ako. Kasi, bias ko si D.O. Bias ko si D.O. Tapos parang merong kaka-YouTube lang din, mayroong doon comparison ng voice ni Jungkook at ni D.O. Tapos doon ako napagpad kay Jungkook. Tapos yun nga, pero casual lang ako, parang parang hindi pa ako interesado sa mga songs nila. Ganun naman tayo na yung papakinggan, napapasayaw, ganun yung pala, pala yun. Tapos yun, ang ending pala talaga ay kay Yung kay talaga. Yoongi. Kay Yung Yoongi talaga pala. luluhod. Doon talaga yung daan. Kay Yoongi Kita talaga kay Yoongi tayo. pala ako iiyak ng Bonggang iyak. lahat ng iyak. Ayun. Sige. Bigat din naman talaga nung pinagdaanan. Thank you for sharing, Miss Tang. Cheers! Cheers! Cheers to your stretch Cheers! and the light. Women empowerment. Women empowerment. Woman din yung nang-break ng heart ko. Char. Ayun. Easy, ikaw. Sa akin wala naman sigurong traumatic experience. Pero yung mabigat, siguro nung namatay yung grandparents ko. Hindi sila sabay. Magkaiwalay na year. Pero, malaki yung impact sa akin kasi as unang apo, parang lahat ng hindi ko sure, pero yung trato, yung parang ganun ako. Yung trato kasi sa akin, bunsong anak. Parang ganon. Oo, parang So parang, alam mo yung parang bibili sila ng pasalubong, tapos may nakahiwalay na plastic para sa akin. Parang, uy, punta ka sa taas, so mo nalang ipakita. Kasi ikaw lang yung merong ganan. Yung parang ganon. So parang sa akin, siguro yun, kasi until now, hindi pa rin yung fully na, okay, wala na nga. Hindi ba siya fully... Hindi pa siya fully recovered, okay. oo. Oo. Parang everyday, inisip mo pa rin na, what if Nalilibis mo pa ganito? rin. Oo, pero yun lang, hindi naman yun lang. Yun siguro, kasi parang wala pa naman siguro kung Super, wala pa. Na thank God wala pa. Actually, yung time na nga lang nawawalan ka ng... Oo. Kahit sino pa, kahit kasama, Kahit sino, oo. nawala pa rin. So, parang, Oo. iba kasi pag may nawawala sa mga True, kasama true. mo, diba? Siyempre, iba't lalaban ka mag-anak. Yun siguro yung parang feeling ko mabigat talaga. Ikaw, Dayan. Sa akin parang sobrang dami pala. Tapos naisip ko, may second question. Doon ko i-share yung isa. Yung literal na trauma. Meron akong literal na traumatic experience. Tawag doon. Sa BGC pa ako nag-work. Tapos, akala ko, yung carpool namin, late pa uuwi. Pero ako, out na ako ng 5, ganun. Tapos, ang flexi kasi ng schedule ko. So, kung anong time ako mag-time in, bilang nga ako ng ilang hours, then pwede ako mag-time out. Tapos, sabi ko, okay, uwi na ako. Tapos, the whole day, naka-coffee ako, yung Toby's Estate, gano'n, ang tapang-tapang. Naka-coffee, tapos meron kasi kaming, may product manager kasi from head office namin sa Australia na may dalang Tim Tams. So, chocolate and coffee, the whole day, super caffeinated ako. Tapos sabi ko, okay, pagka kasi nagbabiyahe ako, sasakay ako sa market ng papuntang Alabang, tapos from Alabang, saka ako, papunta ng Lipa. Tapos, on my way there, so as in, sobrang ostrich maglakad kapag sa BGC kasi madali yan, ganyan. Tapos, edi, okay na. Tapos, pagdating ko ng, anong nangyari yun sa, nung nasa Alabang na, paalis na yung, palabas na yung, grabe lang yung refill talaga. Sorry na Pa-refill nga yung konti, para matuloy ko ang kwento ko. So, yun, yung sa akin naman kasi, literal na trauma. So, akala ko, palabas na yung bus sa South Station. Tapos, parang nakaramdam ako ng sobrang palpitation. As in, OA na palpitation, na akala ko,
inaatake ako sa puso. Tapos, like, meron akong anxiety. Yung overthinker. Dati lagi ko pang sinasabi na, overthinking na ako. Hindi ko pa masyadong ginagamit yung word na anxiety or anxious ako. Ganun. Overthinker lang. Tapos, as in, sobrang kabog na kabog. Nakakala ko talaga. Tapos, alam niyo yung parang nagpa-flash na, paano na parents ko, paano na yung ex ko at that time. Tapos, ang dami na. Tapos, parang, di ba 1 hour from Alabang to Lipa? Pag-traffic Tapos, pa. oo, tapos traffic pa. Tapos yun, buti na lang, yung katabi ko, mabait, babae. Tapos, sinabi ko sa kanya na, basta, pinonta ko muna pala yung ex ko. Ex na talaga. Pinonta ko muna yung ex ko, yung boyfriend ko at that time. Tapos, ang parents ko, ganyan. Tapos, hindi na ako makatext kasi nagpa-panic attack na pala ako. Nagana na kami. Ganun na, sobrang wala, hindi na ako makatext. So, kinakabahan na talaga ako. So, tawag lang ako sa phone. Tinawagan ko din yung mga carpool ko. Basta, the people closest to me, nung mga panahon yun. Tapos, inform ko sila. So, parang, alam mo yun, ang kapatid ko nun, yung work niya kasi, nasa Quezon siya, ang layo niya. Tapos parang, parang sabi ko, feeling ko talaga, ganyan na. Tapos, anong gagawin ko? Tapos, yung ex ko nun, nasa work, ginawa niya, tinawagan niya yung family niya. Tapos, yung sister niya na nasa sa London talaga nakatira, nandito for vacation. Tapos dati siyang nurse sa Mediatrix. So ang ginawa nila, kinausap yung conductor para pagkababa sa akin dito sa May Tambo. Sinalubong ako, tapos dinala ako sa ER. Tapos, parang alam na yun, yung parang 1 hour pa, hindi ko na alam ang gagawin ko. Yung pala, nagpa-panic attack ako. Pero sobrang kabog talaga, as in the yung parang rinig mo na yun. Parang rinig mo na yung... Oo, parang totally na yung puso ko ng gano'n. Sanay naman ako sa palpitation kasi nga, alam mo yun, pagka talaga nasa Manila ka gano'n kapag halimbawa may mga masakit, may sakit yung mga kakilala niya, sinasabi niya lagi, huwag kang masyadong na-nervousin na. Kasi natatalo ng nervous. Pag tatakot ka dun sa sakit mo, ang papatay sa'yo daw ay yung nervous. Oo, yun nga, tama yun. Tapos, nung din nila ako sa ER, ganyan. Tapos ang daddy ko lang ang sumunod sa hospital. Tapos, nung pagdating ko sa ER, parang, naman ako, kalmado and all, ganyan. Tapos parang, hindi nila ako pinapansin dahil nga kalmado na ako, parang bakit kayo? Parang kaya, syempre, di ba inuuna sa ER yung mga, ER na mga emergency talaga. Dahil kalmado na ako, ganyan. To make a long story short, so, pinakonfine ako, ganyan, dahil nga parang mag-run ng test to check kung ano ba talaga. Tapos yun, so doon ko nalaman na meron akong MVP. Yung sa heart, yung basta sa heart ba? Something about sa heart. Pero mild lang. Tapos it's a very common heart condition na hindi ginagamot or kailangan lang siyang operahan kapag yung case mo is severe na. Pero yun, okay pa. Oo, pero yung sa akin kasi dahil mild, as in parang sabi nga nung cardio ko at that time, iba yung cardio ko nun, iba yung cardio ko eh. Yung cardio nun, sabi, alam mo ba, sa sobrang common yan, maraming may ganyan mga high school, hindi yung nila alam kasi asymptomatic sila. Ako, symptomatic kasi nagpapalpitate ako sa caffeine, ganyan, tapos may anxiety pa ako. Pero yun, maraming taong may ganun na hindi nang nila alam. Yung iba kasi, yung iba din daw is either, feeling nila yung sa akin congenital. Siguro, I was born na ganun yung heart valve. Tapos yung iba, lifestyle acquired. Yung puyat, yung caffeine, ganyan, yung mga alak, gano'n. Tapos yun, tapos ang trauma, so diba, lahat yun, tubig na. Mababa lang tayo yung alcohol content. Yun, so stress yung major kalaban din. So parang ang traumatic experience sa akin doon is yung pagsakay ng bus. So after nun, hirap na hirap ako nun. So ang nangyayari, in-advise ako ni Doc na mag-resign ka na lang sa work mo kasi sobrang parang yung sa biyahe, kahit naka-carpool, ka din sa biyahe. kahit naka-carpool ako, komportable naman sa carpool, ganyan. Parang ito ka-toll on me kasi 4 years din ako. Everyday kayong... Everyday kami na gano'n. Antibay mo. Tapos, pero parang sabi nila, mas mabilis pa kami nakaka-uwi kasi yung mga taga-QC. Kasi ganun lang naman similar. Kasi ganun lang naman kabilis ang biyahe. Parang similar. Tapos mga ganun, kasi hindi buong 4 years naka-carpool. Oo. So anyways, ayun, yun yung traumatic experience ko na noon, after that happened, parang ilang months pa after saka ako nakasakay ng bus.
Parang ayoko sumakay ng bus. Kasi na-associate mo siya Kasi dun sa na-associate ko doon. Yun Tapos yung trauma after, talaga eh. Yung oo, naaalala mo. nag-leave Oo. kasi ako ng 1 week. Tapos after ko, nung nag-back to work na ako, yung mga ka-carpool ko, every time magbabiyahe kami, pag hindi available yung carpool, sila na yung nag-assign sa sasama sa akin. Kailangan may kasabay si Dayan pag uuwi at pagpapasok. So, laging gano'n. Parang alagang-alaga nila ako. No? So, yun din. Tapos, wala na uulit. Every time sumasakay kami sa bus, kailangan may brown bag ako. Kasi nagpapanik attack ako. Kasi naiisip Kasi ko. naiisip ko pa rin Isip ko siya. din yung una mo nangyari. Na Yun. parang, hindi pa nangyayari. Parang, Hindi pa nangyayari. Nauunahan na ng Yun ang ng fear. amigdala ko. Yun ang literal na anxiety. Nagkaka-anxiety. Oo, nag-anxiety attack ako, ganyan. So, after ilang beses nangyari yun, tinanong na ako ng parents ko, magre-resign ka na. Tapos yun, hanggang sa nag-decide na ako, sige, magre-resign na ako. Tapos yun yung story ko. Kaya yun na yung last na 2017. 2017 din. Ano ba meron ng 2017? Feeling ko ngayon, just to lang din, add. Nito lang recently, feeling ko may na-acquire ako na anxiety sa kotse ko. Kasi nitong parang, I think, 2 weeks or 3 weeks ago, biglang tumigil kasi yung kotse. Parang kumbaga, nagbakasyon, di ba? Nagbakasyon kami. Tapos dahil matanda na yung kotse ko, is, hindi siya nag-start nung kapatid ko. So, dapat regular na siyang pinapa-start sa umaga. Nung nawala ako ng 2 weeks, hindi nabubuksan. So, pag uwi ko, hindi ko siya nagamit. Ang tagal niya rin, hindi ko rin siya naipaayos. So, ang tendency niya, parang halos another month pa siya na hindi nagamit. Tapos, biglang one day, pinagawa ng lola ko. So, okay na sana, okay na. Ganyan, na-under na siya, nakakaano na. Ngayon, ang problem is, parang akala ko okay na siya. Ang naisip ko, baka mamaya magkaroon ng problem sa makina. Bigla akong itirik, gano'n. Pero, hindi pa naman nangyari. Until one day, para I think Friday yon, Friday ng umaga, papasok ako ng school, di ba dito, super traffic na sa labas. Super traffic niya. Biglang tumigil, nag-slow down ako, biglang tumigil. Tapos, ngayon, ano nangyari? Biglang tumigil, tapos trinay kong i-start, umandar pa ng konti. Buti, itinatabi ko na siya. Tapos ngayon, kasi sabi ko, shucks, baka mamaya, ang aga-aga, ang daming taong galit sa akin. Kasi lalo sila pata-traffic. Alas 7, oo. Ang aga ko pa. Hindi Friday. Kumbaga 7:30 yung pasok ko, ang aga ko, 6 something, nakaalis na ako ng bahay para early before 7:30, nasa school na talaga ako. So I think 7:08 yun, mga time na ganun. As in, dinabuksan ko pa siya, tapos akala ko umilaw yung makina. So sabi ko, shucks, baka ito na yung makina yung may problema. Ganyan. So nagpapanik ako. Naitabi mo naman. Nag-overthink ka na naman. Unti-unti, super buti moving yung sasakyan. Unti-unti, naitabi ko siya hanggang sa naitabi ko siya, nailampas ko yung puwet niya hanggang dun sa lane. Kasi ang takot ko pa, baka mamaya pag tumirik ako sa gitna, puntahan ako ng pulis. Naalala ko, hindi nga pala registered yung kotse. So ngayon, hindi siya. Kasi mahuhuli ako. Okay lang yun dahil tumirik. Hindi, parang hindi. So, parang, so ngayon, alam niyo na po. So ngayon, mahuhuli na ako. Ay ka ngayon, Kaya hindi niyo pa alam bahay namin. Sa intro mo na bukas. Dito ako pinagkaan sa cafe. Kaya nga, Pero about 2 weeks? and then 2 weeks pa para i-register. May 1 month pa. No, ngayon, oo talaga, sabi ko, dami nang pumapasok sa isip ko. Sabi ko, shucks, pag kuminto ako, huliin ako ng pupuntahan ako ng police, hahanapin yung ORCR, tatanungin yung ano ko, yung, antal dito, driver's license. Sabi ko na, uwi na ako, babaw ko. Tapos malalaman nila na, parang, sabi ko, ay naku, baka malaman nila na hindi ako rehistrado, hanapin yung driver's license ko. Malalaman nila na parang, inilakad ko lang yung lisensya, parang gano'n. So parang, illegal pa. Kaya pala siya nagka-anxiety, may ginagawa pala siya kakaiba. Oo, Iniisip mo na yung buhay mo, yung kotse mo, yung babayad mo. Oo, gano'n. Tapos, nung nahinto, okay, panic ako, ganyan. Yung pala,
wala lang gasolina. Funny! Wala lang gasolina. Ayaw mo yung iinom ako, tumigil ako eh. Girl, ba yun to si Jen? Sabi ko naman. Kaya nga, sabi ko din kina kuya, parang nakakahiya naman yung reason ng pagtiri ko kasi wala pala akong gasolina. So ngayon may pagtawag, Paano mo na-realize may na, ay, pagtawag wala pa ako ng mekaniko ha. May paghanap ako ng mekaniko. Wala mo na-realize na, ay, wala pala. Kaya pala wala, kasi yung gauge ko is sira, hindi siya nataas. So ngayon, hindi umilaw yung gasoline na ilaw, na yun yung reason. Tapos yung sabi ni Kuya, sige bilhan natin ng gasolina. Nung trinay, buksan, bumukas. Ngayon ang Edi yun. i-unlock mo, yung restaurant. Oo. Hindi mo na. Paayos ko Naisip mo muna. na yun, yung authority mo, hindi yung gasolina mo na. Oo, hindi ngayon. Di sabi ko, papagawa ko na nga yung gauge, ganyan. So ngayon, ngayon until now, hindi ko pa naaayos yung gauge kasi walang electrical dito sa Lipa. Saan mo dadalhin? Luma na yung sasakyan. So, kailangan kong humanap nung may alam nung electrical ng kotse. Ganon. So, may alam po kayo. Ganon. Hindi, tapos, alam mo, naloloka ako dito. Ngayon, di parang feeling ko, kapag umaandar ako, tas traffic, tas parang bumabagal yung kotse, natatakot ako na, shucks, baka mamaya maulit, or something. Oo. Oo. Kaya sabi ko, wait lang, parang bumabagal na siya. So ako, kada nasa gitna ako, tas feeling ko ganun ulit, gumigilid ako. Sabi ko, hindi na kami Huwag mo na kami kahatid. mga ihahatid ko pa. Baka maganda ka, Baka maganda ka subdivision sa guard. Oo, hindi naman. Kaya tuloy, naano ko na, okay, magpagas na nga ako kasi baka mamaya itirik ako or whatever. Ito, pinapultang ko naman yung kotse. So, feeling ko, okay, ako, ano. Pero, ramdam mo na basta bumabagal yung takbo, ang feeling mo, naku, baka itigil ako nito or whatever. Kasi ko, funny yung kwento, pero ramdam mo yung anxiety kahit kanina. Wait lang, At saka, disgrasya ang aabunin. hindi naman. Hindi naman, maingat po akong driver. Maingat akong driver. Hindi lang po nagpaparegister. Self-starting na naman. Opo, hindi lang po nakapagparehistro. Tumigil. Diyan sa may, Pasensya na po. kita niyo yung papunta na ng Ludlod. Tapos di ba may tindahan doon ng gulong? Doon ako tumigil mismo. Nung ano po, Friday ba yun? Sa mga tao po nandun. Nung Sa mga nakakita po nung tumirik na sa sakyan, ito po yun. Ito ba, nakakaloka, may nakakita sa akin, pinicturean ko. Yung kaibigan, yung para estudyante ko siya, pinicturean niya ako. Tapos sabi niya sa akin, sabi niya, Miss, dadating yun, huwag kayong mag-alala. Huwag kayong mag-alala. Tapos sabi ko, yung naghihintay ako kasi ang tagal, nagwo-worry ako, ang tagal ng mekaniko. So, feeling ko, baka nga malilate na ako sa klase. So, sabi ko, hindi, mekaniko iniintay ko, hindi lalaki. Akala ko pala. Ay, sorry, lalaki naman. Lalaki din naman. Alam pa naman. Kaya yun, sabi ko, nakakaloka tong na to. Pero, bibigat mo sa akin. ito sa akin, gano'n. At saan, nakakatakot din naman nga. Oo, alam mo yung baka mamaya itiri ka sa madilim or kaya paano ko? Paano ko uwi? Paano ko uuwi? Diba? Buti Nakakatawa. hindi ka sa tapat ng TV. Oo, hanggang ngayon hindi ko pa rin naalis yung anxiety ko na yun. Akala ko sabihin ko. Hanggang ngayon hindi pa nakarehistro. Actually, Ayun na po yun. ayun na po yung Hindi problema. pa rin Oo, po talaga. NCO po, nalalaman. Kaya ang takbo ko lang ay 40. Akala ko tumatakbo ka na lang. Okay, next question. So, dun sa lyrics ulit, in a way, we're responsible for all our wounds and scars. Sabi ni Yoongi sa aming dala. Anong struggle yung pinagdaanan mo ulit, pero since napagdaanan mo na siya before, na-handle mo na siya ng mas maayos? For the second or for the third time? Ikaw na muna mag-start. Ako na muna mag-start. I think, ito dapat yung isi-share ko yung unang question, pero dahil pa ulit-ulit siya, I think yung sa previous relationship ko, na naging dahilan ko bakit kami nagka-podcast. Ito yung na-overshare ko nun. Kinuwento ko yung napakadami namin. Parang, I was in a relationship for 10 and a half years na dapat yung relationship na yun, nag-end na siya after a year. So, let go ito. Let go yung kanta namin. So, pinag-uusapan to. So, yun. Yes. Parang, sobrang dami naming pinagdaanan na ulit-ulit din. Na I thought it was just
me fighting for the relationship and fighting to keep the man na I thought I deserve to stay in my life. Gusto niyo sinasabi ko sinasabi ko Let go na. Pakalabas yung soju, hindi enough to. Wala to alcohol content. Soju ba tayo? Meron kami dyan, Ram. Yun. So parang dahil basta ang dami naming mga chances na okay, ito na yung end, ito na yung end, tapos nagkabalikan, tapos ito na naman yung end. Parang hindi ako si Basha, literally, because I didn't only give one more chance. Hindi, siguro mga 10 more chances, parang ganon. So, na-handle ko na ba siya ng mas maayos for dun sa ilang beses na naulit? Alam niyo yung naging resolution, hindi siya maayos at hindi ko siya hinandle ng mas maayos. Inend ko na siya, and that's a decision. So, parang sabi ko, oo, ganun talaga. Best parang, decision din naman. The best decision. Sinabi ko nga to, actually nasabi ko na nga to ng ilang beses, na it's actually the best decision I've made. Na parang, nagising na ako. Tapos nung... Nautog ka na. Oo, congratulations. Na parang siguro nung... yung 10.5 years na sabi ko nga, dapat nag-end na siya nung 1 year lang. Pero tumagal pa siya ng ganun. Parang, okay. So, umulit siya ng umulit. Parang akala ko kasi, dahil napagdaanan namin yung storm na to. Tapos, yung sumunod na storm, dahil na-survive ulit namin, akala ko, we're doing okay. And I'm doing better. Parang, mas akala ko, nag-work ang relationship. Pinapaniwala mo sa'yo na. Oo, dahil magiging okay na. Oo, na. Nabuo mo na. Let's go! Para sa mga mandirigma ng pag-ibig. So yun, dahil akala ko, na-handle ko siya ng maayos dahil ilang beses ko na nga pinagdaanan. Yun pala, hindi siya dapat nangyayari ng paulit-ulit at hindi ko siya dapat hinayaan ko pagdaanan ng paulit-ulit na dapat na-stop na siya noon pa. Unang pagkakamali pa lang, it should have ended there. Tapos parang ang nangyayari, I lost myself along the process. Oo, yung buong 10.5 years na yun, na parang, sino ba talaga ako? Army na ako, army na ba ako nung kami pa? Oo, nag-start na, bago pa lang akong army nung pa-fall, nagka-crumble na yung relationship, tapos parang wala na akong pakialam. Tapos parang lahat ng attention ko na kay Jin na ganyan. Nasa BTS na. Thank you. So, ayun. ng contentment mo. Parang gano'n. Parang, ang nangyari nun, kaya sobrang favorite ko yung Love Yourself na era. Kasi nga, dun talaga ako, parang, dun ko kasi na-realize na, hindi ko pa mahal ang sarili ko if I keep doing that thing. Tsaka, Or if yung I meaning stay talaga in ng love relationship. yourself, nila sa atin. Pinahala, oo. Yun talaga, na meron pala talagang love yourself. Sa Exactly. sarili mo. Na parang akala Nakakalimutan kasi. quotable quote lang siya, pero hindi. So yun, that's it for me. Yung past relationship. Well, I think that's a resolution naman in itself. Kasi nga, di ba, yung sabi mo kasi is hindi mo siya na-handle na better. Actually, yun nga yung better decision eh. Kasi yun nga, sobrang relate din ako. Although mas maikli yung sa akin. Like 4 years kasi yun sa akin. Haba na din po. Pero, yun nga, last ng kalahati. Pero kasi, yun nga, parang yung times na ikaw yung nag-a-adjust. Parang nung natapos na, parang naisip mo na lang din na parang all these years, kung hindi ko na lang sana ipinush, di sana, parang you move on to a better relationship or a better Pero kasi, parang hinuhold back mo yun kasi, minsan kasi masyado tayo nagiging in love dun sa idea na I'm in a relationship. Kapag nakip ko siya na mas matagal, ibig sabihin, I'm good. I'm doing good. Yes. Diba? Parang may At dahil dyan, ikaw mag-next ako. Yes. Parang, ko lang naman, parang supplement lang naman dun sa continuous day. Pero yun nga, parang marirealize mo lang na hindi pala siya yung magandang way. Hindi porket pinapatagal niyo yung relationship is mas maganda yung outcome. Sana nakikinig kayo lahat. Opo. Hindi naman namin sinasabi na yung mga matatagal na relationship ay mag-break kayo. Hindi naman Kaya gano'n. hindi lahat ng matagal ay mali.
Oo, hindi naman lahat na matagal ay mali. Pero If may you're mga with the bagay right na person, ano. it's okay. Pero, Madami akong natututunan. Kasi wala pa naman akong ganong experience. Yes! I mean, just to add din. Oo. Kasi nandun na rin naman sa relationship. Ako din, nandun din ako sa ganyan. Pero, iniisip ko kanina, share ko ba to o sa other ano na lang? Baka, other episode, other episode, or whatever. meron tayong let go na episode. Abangan niyo po yun. Correct. Pero, Guest ulit si Tammy. Tammy. Guest ulit siya sa na broken hearted. Parang step out mo na ako sa episode. Wala pa akong... Pero hindi, I mean, totoo yun. Parang once you knew na pagod na ako. I did my all. I did my best. Lahat na ibinigay ko sa'yo. And then now, it's my turn. Tapos na ako. Ako naman. Parang ganun. Yun na eh. Yun na, parang naman na rin ng sarili mo na, I'm better. I'm better than the better of myself nung nasa iyo ako. Totoo. Ganun. At saka ikaw ulit, last na to, yung, di ba dun sa lyrics, in a way, we're responsible for all our wounds and scars. So, pero ako, kahit sobrang dami ng pinagdaanan sa ganung kahabang relationship, in-accept ko naman sa sarili ko na hindi naman yun lahat fault niya. May mga faults din ako. Yes, correct. And may, responsible din ako for how the relationship turned out. And kung bakit naulit yung mga pagkakamali. So, I'm one half of the relationship. So, accepted ko na yung mga sakit, yung mga scars. Lahat na mangyayari sa inyo, may kinalaman. Yes, oo. Kahit yung isa yung at fault, dahil hinayaan mo. Ikaw tolerate mo rin. Kasi hindi naman yung gagawin mag-isip. Hindi, pero I think dun din, based dun sa na we're responsible of our own scars as well. Parang kumbaga, what matters most is how you deal after. Kumbaga, pinanindigan mo na din naman. I mean, natuto ka dun sa mga yun. In a way. Sabi nga, So, lahat ng papasukan mo sa buhay na to, ikaw yun. oo. Lahat Tsaka, ng decision mo, ikaw yun. kumbaga, hindi ka naman magiging ikaw ngayon, kung wala yung mga pinagdaanan mo na yun.